specifically, expressly, categorically, and absolutely deny. Ulul, ng English ka pa. Hindi porkit nag-English ka, tama ka. Oo, mas mabuti na yung magtagalog ka para makita namin kung nagsasabi ka talaga English, sa tingin mo tama ka na pag nag-English ka. Ano ka pa, sikat? That this is motivated just for the purpose of triggering a ban. But these are valid, legitimate grounds that have been, you know, that have. Kinang inan to, pa islang pa, Pilipino ka, hoy. Hindi ka mukhang kano. Tinan mo yung mukha mo. Mukha kang Pilipinong kuripot. Nag-i-English ka pa? Nakatira ka ba sa Amerika? Congressman ka ba sa Amerika? O, kano yarn? Amerikano ka? Tinan mo nga yung buhok mo, itim. Hindi ka naman blondie. Hindi ka naman mukhang Barbie. Tangina ka pa, islang ka pang kupal ka? Tulfo ka ba? Si Erwin Tulfo ka ba na Amerikano? Na nagsilbi pa sa militar? Sa Amerika? Oo, kaya ang kanyang pangalan Eric Silvestre. Tingnan mo yung pangalan mo. Andres yan. Oo, Andres siguro yan. Andre De Jesus. Hindi ka Amerikano, hindi ang apelyido mo, hindi Cooper, Cobain, hindi Hilton ang apelyido mo. Ang pa English pa islang ka, pasikat ka. Kala mo naman sisikat ka. Parang tadon to. Have been raised on so many occasions, not just by mainstream politicians, but also by the people at large. But nothing has been done about these particular issues. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Magandang araw mga bossing. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss Din. At your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok, sabo, hindot, palamunin, sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga demonyo, satanas, hudas, barabas, hestas. Kamusta ang buhay-buhay? Ayan, at sa mga nanonood ngayon, oo, konting lambing lang naman. O baka naman pwede. Mag-follow po tayo dyan sa Boss Dada 2.0. Follow po tayo dyan. Nag-upload po tayo ng mga videos dyan, mga clips ng ating vlog. Oo, maganda yan kasi kung gusto nyo ng mahabang vlog, dito tayo sa Boss Dada TV. Pero kung gusto nyo ng mga highlights ng mga vlogs natin, nood kayo dyan. I-like, i-share na rin ninyo. And hit the notification bell. Malaking tulong yan sa atin, lalo na kung itong ating channel ay i-mass report at gurgurin o at least may bago tayong tatambayan. Mahirap kasi kasi maraming nag-advise sa akin kasi ako wala na akong talagang time para mag-manage ng napakaraming channels kasi nga hindi ako talaga, yes, ito ang ating, alam mo yon, yung pusong malapit sa puso. Ito na ating karera, itong paghahatid ng walang kabuluhang mga balita sa bayang Pilipinas. Sa inyo, lalong-lalo na sa mga kababayan nating mga OFW na walang magawa para mairaos ang kanilang oras sa pagtatrabaho at kaya hinahabaan natin yung mga vlog natin dahil para hindi kayong mabore sa inyong mga trabaho. And as much as I can, upload ako ng upload para may napapanood kayo, na-entertain kayo bahagya. Diba? At least, so tulong na lang din, mag-subscribe kayo dyan sa Boss Dada 2.0, i-like ninyo, i-share ninyo, hit the notification bell para mapanood ng buong Pilipinas. Lahat ng mga Pilipino sa buong mundo mapanood itong ating mga content at 'di ba makarating yan sa napakaraming mga
magnanakaw sa Pilipinas. O, at syempre, mag-follow din kayo sa ating Facebook page, ang Boss Dada Facebook page. Syempre, dito sa ating YouTube channel, ang Boss Dada TV YouTube channel. YouTube! Hit the notification bell, like, subscribe, share. Tapos, meron dyan sa mga videos, o kung na-appreciate ninyo yung video, baka naman sakali, click nyo yung merong letter S na may guhit na 2. Oo, ang ganda nun, magbabago buhay nyo. Pag kinlik nyo yun, tapos makikita nyo merong, merong tinatagel na cursor. Itodo nyo ganun. Life-changing yan. Huwag kayong masyadong kuripot. Masyado kayong kuripot eh. Kayo talaga, tago kayo ng pera. Bumababa na ang halaga ng piso, kaya kailangan i-donate nyo na. Kayo talaga, ha? Hindi. Kidding aside, kung gusto nyo mag-super thanks, mas maganda mag-super thanks. Kung na-appreciate ninyo yung ating mga content, mga vlog, yung ating effort, yung ating mga walang kwentang research, yung ating mga walang kwentang pag-vlog dito, kung na-appreciate ninyo, click nyo yan, yung letter S, may 2 guhit. Naku, masaya yan. Pag kinlik nyo yun, alam niyo sa buhay, alam niyo mas mabuti yung kayo yung tumutulong kesa kayo tinutulungan. Maniwala kayo. Sobra ka naman. So ayan nga, follow din ninyo ang Vox Populi, syempre, at lahat ng mga Banateros brothers, si Banat Bay, Coach Oli, si Master Judea, si Jay Guevara, si Sir Jack, si Paring RJ, syempre si Boss Dada TV. Ang mga Banateros, hindi mo hindi mo madadivert. Kahit na anong pilit nila na pumatol tayo sa mga kawalang kakwenta-kwenta nilang mga batikos sa atin. Wala tayong pake. Hindi tayo politiko. Hindi tayo sumusweldo sa pera ng gobyerno. Wala akong pake. Kung meron ko yung ayaw sa akin, pack you kayo. Pack you. Wala kaming pake. Wala kaming ninanakaw sa pera ng gobyerno. Wala kaming bayad na tinatanggap mula kay Romualdez, kay Marcos, kay Sandro, kay Zaldico. Wala. So kung galit kayo sa akin, wala akong pake. Malay ko. Sa kinakagalit nyo, kung galit kayo sa mukha ko, o di pwede naman. Pwede namang pumikit kayo habang nakikinig. Mga ulul. Hamon ng debate. Tangin na yan. Debate? Anong makakuha ko sa debate? Pag dinibate kita, anong mangyayari sa buhay ko? Papayat ba ako dyan? Tangin na ha. Yung mga hamon ng debate dyan, mga pakyo kayo. Tapatan nyo na lang itong mga content namin kung kaya nyo. Entertain nyo na lang yung mga subscriber nyo katulad ng ginagawa namin. Hindi lang kami naghahatid ng walang kwentang balita. Hindi lang kami naghahatid ng fake news. Kami ay pinapatawa pa namin kayo, di ba? Diyos ko Lord! Eto na nga. Ito na nga mga bossing. Ito na. Syempre, simulan na natin kagad para makarami tayo. Kamakailan lamang ay nag-file ng impeachment diyan sa Kamara. Yung, hindi ko lang nakalimutan ko kung anong party list yun eh. Pero, merong kumalat na balita. Balita na di umano. Abogado daw ni Lisa Marcos etong nag-file ng impeachment laban kay Glenn Chong, yung sa disbarment case ni Glenn Chong. Ito daw yung abogado. So, nung mga nakaraan, sinabi natin na parang putangin na. Sobrang imposible naman ito. Sobrang imposible naman na etong mga kupal na ito ay pinaglalaruan na naman tayo kasi tinignan naman natin yung grounds for impeachment. Halos lahat naman, although hindi lahat kulang pa yun. Kasi kung pagbabasihan mo talaga yung ginawang kahayupan ni BBM sa Pilipinas mula 2022 hanggang ngayon, putsang ina, kulang talaga ang 3 araw na iisa-isahin mo. Napakarami. Pero yung mga pinaka-importante, yung di umanong drug abuse or kanyang pagiging lulong,
yung sa flood control projects, yung mga ghost project, hindi pinapanagot, yung mga sangkot, pinagtatakpan, ICI, yung pagpirma sa GAA, at basta yung iba pang mga grounds for impeachment, mga bossing, medyo convincing naman. Kaya lang, binisto ni Erice, binisto ni Defensor, sinabi rin ni ni Kong Pulong na style lang yan. Ang habol lang nila dyan, para isang taon na i-dismiss kasi yan i-dismiss yan ng Kongreso. O syempre si Boji D. Sino ba si Boji D? Taga taga Norte yan. Aso ni Bongbong yan. Alagad ni ni Martin Romualdez yan. O syempre, nasa sa kanya yun kung gagamitin niya yung kanyang kapangyarihan para yaang yaang impeachment na yan ma-dismiss. So nagbigay din ng statement ito si Boji D na sinasabi niyang wala siyang nakikitang dahilan para ma-impeach si Bongbong Marcos. Bulag din yata ang kupal na yan Oo, yung animal na yan, bulag din yata. Wala doon siyang nakikita. Putang ina, ganyan talaga pag may nakatapal na pera sa mukha mo. Pantakin mo, wala kang kwentang congressman, tapos ginawa kang Speaker of the House. Ito pa nakakatawa, meron ding kaso yan ng malversation, pero hindi nakakulong May kaso ng malversation yan, pero kita mo si Bong Revilla, nakakulong na naman. Pero itong kupal na na Speaker of the House natin, may kaso rin, pero malaya. Ito pa isa. Syempre, yaang yaang impeachment na yan, dadaan yan sa committee ng Justice, Committee on Justice, at ang committee chairman dyan, si Luis Tre. Luis Tre ba yun? Luis Tro? Yung pangit na na congresswoman dyan sa Batangas. Na may kaso rin yan Meron din reklamong kaso dyan, yung mga cat's eye. Yung mga proyekto sa kanyang distrito, yan din yung makapalang muka na lahat ng mga ayuda pinagpapasalamat kay Martin Romualdez. Tapos, idinideny ni Martin Romualdez na may kinalaman sa ayuda. Tapos syempre, dyan sa Kongreso, merong super majority sa Kongreso. Maaring hindi na siya super duper duper katulad nung 19th Congress, pero majority sa kanila pa din. So in terms of numbers of boto na makukuha nitong impeachment na ito ni BBM, kung pagbobotohan yan sa plenaryo, yung likelihood na mag-push through yan mukhang mahina. Kaya lang sabi ko nga, okay, let's say for example ganun ang plano nila. Ang plano nila is i-dismiss yan para 1 full year wala nang pwedeng mag-file ng impeachment laban kay Bongbong Marcos. Isang taon yan katulad ng nangyari din kay Inday, isang taon, 'di ba? Sa February 6, isang taon na yan. So Feb 7 or Feb 6 magfa-file na sila ng panibagong impeachment complaint. Hindi ba? So ganun ang nakikita nilang nangyayari. At sumagot actually itong abogado na pinapangalanan sinasabi ni Erice na abogado ni Lisa Marcos. Sabi daw, hindi totoo yan. Hinahamon nga niya ng debate si Erice. Ang sabi nga niya, at least ako nag-file, ikaw yak-yak ka ng yak-yak. Panay ang pa-interview mo, panay ang salita mo, pero wala ka namang isang reklamong i-file kay Bongbong Marcos. May punto siya. May punto siya. Kaya lang kasi, ito nga ang problema. If you file an impeachment, baka mamaya masisi ka pa. Bakit? Halimbawa si Erice, mag-file siya ng impeachment kay Bongbong Marcos. Masisisi siya. Kasi, i-dismiss ang Speaker of the House, kampi nila. Yung Committee on Justice na pupuntahan yan, kakampi rin nila. Tapos yung magbobotohan, mas marami yung kaalyado pa nila. Kasi alyansa nga halos lahat ng mga partido nagsama-sama Natatandaan nyo ng 2022 election, hindi pala, 2025 elections. Alyansa, kaya nga naging alyansa yan Ilang mga partido yon yung nag-isa para maging alyansa nga sila. Nag-alay sila. So dahil allied majority ng mga
miyembro ng mga partido nila dyan. So, ano sila? Susunod sila sa mga partido nila, which is ano? Kung ano ang sinabi, halimbawa, lakas si MD, o kaya yung, ano pa ba yung mga partido? Partido ng mga ulul, o yung partido ng mga tarantado. O halimbawa, sinabi ng partido ng mga tarantado, pumirma kayo, lahat ng mga miyembro, or else, masa-sanction kayo. O, hindi pipirma sila. So, kung halimbawa, mag-file si Erice, tapos, ma-dismiss lang, baka mamaya sabihin pa, idilawan si Erice. Baka mamaya sabihin pa na, nako, kunyari lang si Erice, final lang niya yan para ma-dismiss, para doon sa 1-year bar. Di ba siya pa masisisi? So, naintindihan ko si Erice kung hindi siya nagfa-file ng impeachment. Kasi, yan din yung sinabi ni Cielo Magno eh. Sabi ni Cielo Magno, nag-file kami sa ombudsman ng kaso kay Inday. Gusto nyo bakit kami magpa-file ng kaso kay Bongbong? Di kayo mag-file ng kaso. Hindi ba? Anong sagot natin? Gago ka pala eh. Magpa-file ka ng kaso kay Bongbong, kakampi niya lahat eh. Sa dami ng pera, di umanong ninakaw nila eh. Kaya nilang magpaikot, magbayad ng mga tao eh. So, hindi rin magfa-fly yan. So, abangan na lang namin, antayin na lang namin na mawala sa pwesto para mag-file kami ng kaso. Pero sa ngayon, it's not feasible. Why? Kaya nga, ang dami nagrarally. Kaya nga yung iba nananawagan na mag-resign siya. Yung iba nananawagan na mamatay siya. Yung iba nananawagan na ma-overdose siya. Hindi ba? Kasi nga, alam natin, nasa hustisya dito sa Pilipinas, na walang due process, nakikita naman natin yan. Anong basihan natin ng walang due process? Bantag, Tebes, Pastor Kibuloy, Pangulong Duterte, si Bong Revilla ngayon, at kung sino-sino pa. Walang due process. Magpa-file ka ng kaso? Nagpagod ka lang. Nagsayang ka ng papel. Kasi alam mo naman kung saan pupunta yung i-file mo na kaso. Kaya dahil nga hindi tayo makakuha ng kagandahan sa batas sa Pilipinas or kasiguraduhan, hustisya sa batas dito sa Pilipinas, humihiling na lang tayo sa langit, Panginoon. Kung talagang totoo ka, pahintuin mo na ang tibok ng puso niyan. Di ba may mga ganun? Hindi ako nag-aano noon. Kayo ang nagre-request noon ha. Ang daming nakikita ko dyan. Sana huling birthday niya na yan. May mga ganun pa. Di ba? Yan yung natin. Hindi threat yan ha. Baka naman to si Claire Castro. Magano naman. Inciting to sedition. Hindi. Pag nagdasal ka na, sana kunin mo na siya, Lord. Hindi yun. Hindi grave threat yun. Nananalangin ka na mamatay siya pero ayaw mo naman siyang patayin. So hindi hindi death threat yun ha. Hindi yun pagpratangka sa buhay ng sa buhay ng presidente ha. Kayo talaga. Tsaka nakikita ko ng social media, sinasabi ko lang. Dahil nga wala tayong aasahan sa batas natin dito, anong ginagawa natin? Yun, nagdadasal na lang yung karamihan. Mag-post ka ngayon sa social media. Sino rito ang nagdadasal na mamatay na si ganito, si ganyan? Sigurado ako mabubugbugin sa comment section yan. Taas ng engagement yan. Majority ng mga Pilimantakin mo negative 33. So, hindi ka magfa-file ng kaso kasi alam mo walang patutunguhan yung kaso. Kaya nagdadasal ka na lang. Baka sakali makakuha ka ng hustisyang mabilis. Hustisya sa langit para i-deliver na sila sa impyerno. Kaya siguro buhay pa, gawa ng yung impyerno, hindi pa tapos yung renovation. Gagawan kasi ng annex eh. Gagawa ng annex. Sabi ko nga sa inyo, yung impyerno, buong mundo yon. Lahat ng masamang tao nandoon. Pero sa sobrang ganid, samang tao, sobrang satanas ng mga taga-Pilipinas na mga magnanakaw, putang ina, sabi ko sa iyo, gagawan sila ng sarili nila annex. Gagawan sila ng isa pang branch ng impyerno. Nandoon lahat ng mga Pilipino. Sama-sama doon kasi mahihiya si Satanas eh. Hiyang-hiya si Satanas sa kanila mga bossing dahil putang ina tong mga to, sobrang demonyo nitong mga to. Sa sobrang demonyo nitong mga to, bumait ako. Ganun. Kaya ayan, sinong gago ang magfa-file ng impeachment? 'Di ba? Masisisi pa ako pag na-dismiss na-dismiss or ni-reject yung impeachment, di kasalanan ko pa. Kaya naintindihan ko si Erice kung siya dilawan pa siya sasabihin dilawan kasi yan eh, planted yan. Hindi ba? So ngayon hinahamon siya nitong abogado na to ng debate at patunayan daw yung sinasabi niya. Hindi, ikaw na lang sir, patunayan mo na lang yung sinasabi mo na hindi ka talaga konektado sa mga Marcos. Maniniwala kami sa iyo. Sabi ko nga sa iyo baka patayuan ka namin ng rebulto.
Kung yung impeachment complaint mo ang makakapag-tanggal kay BBM sa pwesto, putang ina, maniwala ka. Baka pag tumakbo kang presidente sa future, baka manalo ka. Oo, kasi ganyan na talaga kadesperado yung mga Pilipino. Sa totoo lang, noong nag-file nga ng impeachment itong party list na ito, marami ring natuwa. Kaya lang, nagtaka rin sila at the same time. Tapos lumabas pa yung bali-balita na yan. So, ayun, sabi ni Irise, basura daw yan. Kaya ito, pakinggan ninyo yung balita dyan na tinatawag ni Irise na basura yan, kayo nang bahalang humusga. Kung sa tingin ninyo, totoong basura nga yan. Hindi bumenta sa ilang kongresista ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa nangunguna sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit hindi kumbinsido mga congressman na uusad ang reklamong ito? Jiggy, diretsahan ngang tinawag na basura ni Caloocan 2nd District Representative Egay Erice itong impeachment complaint na inihain nga ni Attorney Andre De Jesus laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Lalo't puro news articles lang umano yung ibinigay na ebidensya ni De Jesus. Git nga ni Erice kailangan ng maraming dokumento para patunayang konektado ang Pangulo sa pagkakaaresto nga halimbawa ng international. Nako po, yan na. Utang ina, malabnaw. Ibig sabihin, sinasabi ni Erice na news clips, news items, putya hindi pwede. Kailangan pagka nagsampa ka tapos ito pa yung mabibigat na mga na mga akusasyon. Yung grounds for impeachment, mabibigat. Tapos news clippings. Hoy, party list kung sino ka man. Totoo ba tong sinasabi ni Erice? Na news clippings lang, yung mga articles lang sa mga balita, yung iyong ebidensya? Putang ina, kailangan matibay. Putya, nakita mo ba yung ipinasa ng mga loko-lokong nag-file ng something kay Inday Sara dyan sa ombudsman? Putang ina yan, ang daming punong pinutol nila para ma-print yung kanilang reklamo. Tang ina yan, wala namang jurisdiction si Boying Rimulya sa over an impeachable official, anak ng tinapay. So, totoo ba yung sinasabi nito? News clippings lang? Diyos ko pa, wala pala to kung totoo yan. Kung totoo yan magandang laban to. O isang dilawan at saka isang loyalista. Kung totoong loyalista nga, maglaban sila. Ay sinasabi naman ng abogado nung nag-file ng impeachment na naging abogado na siya ng PDP at nanalo daw sila sa Supreme Court. May ganun So, does that make me a DDS? Sabi niya. So hindi natin alam si Erice, syempre matagal na to bago lang yung party list niya. Ito, matagal na to si Erice. Dekada na to nasa Kongreso. So alam na nito kung ano yung mga nagaganap talaga diyan. Sige nga. Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala rin daw matibay na ebidensya para sa iba pang inilatag na grounds for impeachment ni De Jesus, gaya ng umano'y pakikinabang ng Pangulo sa Anak ng putya, Jesus na naman. Tangina, si Jesus Palsis, ang Jesus na bakla. Tapos, ito na naman, Jesus na naman, De Jesus. Anak ng tinapay talaga, lagi na lang nagagamit yung pangalan ni Jesus. Nung nakaraan, yung pare, nagjajakol. Tapos, putya yan. Ito na naman ngayon. Katulad yan, si Risa Ontiveros, isinasayaw pa si Santo Niño sa dami ng, ewan ko, sa dami ng insertion niya. Baka kaya tuwan-tuwa siya. Tapos ngayon ito si Kian De Los Santos ang patron ng mga adik. Doon ka magdadasal kung gusto mong makakuha ka ng mababang presyo na droga. Mantakin mo yan. Grabe talaga, ginagawa nyo talagang katatawanan na yung pangalang Jesus Masama yan, mapupunta kayo sa impyerno. flood control kickbacks at pagkakaroon aniya ng Pangulo ng drug addiction. May agam-agam din si Erice kay De Jesus at sa nag-endorse ng kanyang complaint na si Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Narito ang pahayag ni Congressman Erice. Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga... Utangin na niyan. 15 pages po kinang-inan to. Ampaw nga. Utangin na niyan, 15 pages. Paano may impeach si Bongbong niyan? 15 pahina. Yung intro ko pa lang dito sa yung intro ko pa lang dito sa vlog ko kapag tinranscribe mo, putya, baka mga 100 pages na yan
Hayop na yan, 15 pages na impeachment complaint laban sa presidente. Puta, ilang grounds yan, tapos 15 pages. Ano yun, bawat ground, 5 pages lang? Putang ina niyan, wala talaga ito. Basura nga ito. Oh, kung totoo ito sinasabi ni Irising 15 nga, Ebidensya, kundi mga news article. At sa tingin ko ay hindi ito wala ito sa forma at walang substance yung kanyang i-final na impeachment complaint. Nahihiwagaan ako, especially with the endorser. Tahimik lang kasi si Kong Jeff. Nagulat na lang ako, siya yung nag-endorse, and he's identified. baka mamaya puro absent pa yan, ha? Sabi ko nga, ang hina talaga ng utak nitong administrasyon na to. Eh sana kung ang pinag-file nyo man lang para ka panipaniwala, halimbawa si Dela de Lima, ganyan. O kaya si yung ACT-CIS, yung kawatan na na party list, di umano. Di ba yung dalawang yap, taga ACT-CIS, putang ina niyan. Galit sa magnanakaw si Rapi Tulfo, tapos yung party list ng asawa niya. Magnanakaw yung mga nominee. Hayop talaga naman. Nako po, ewan ko ba. The Garcias, Di umano. Sinabi, kaya nga naka-freeze na yung assets ng mga yap na yun. Baka magalit na naman kayo, ha. who are known stalwarts of the national of the NUP. At yung NUP mismo, sinabi nila na hindi sila papayag sa mga impeachment laban sa Pangulo. Jiggy, para naman kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, mahina ang reklamo at malabo pa itong umusad sa plenaryo. Mabigat na usapin daw itong impeachment kaya hindi ito ituturing ng Kamara bilang isang press statement o Di ba? Ay ko nga sa inyo, putang ina, kung regardless, malakas yan. Sabihin na natin mga 700 million pages yan. Pucha, kahit gano'n pa karaming pages niyan. Bakit pa naman kasi mag-e-effort? Irise, ano ka ba naman? Mag-e-effort pa ba ako? Gagawa ako ng napakaraming papel katulad ni Lachelo Magnong mga ulul? Para lang sa optics? Putang ina niyan, ganoon din naman. Hindi rin naman uusad. Bakit pa ako magpapagod yung utak ko? Yung mga abogato ko, ba't gagawa pang pahabain pa yung mga salita para lang umabot ng napakaraming pages yung impeachment complaint ko? Ang purpose ko lang naman, ma-dismiss din yan. Para 1 year ban. Para hindi ma-impeach si Bongbong ng another year. They can buy time. Ewan ko anong gagawin na sa isang taon na yun. Either patayin lahat ng mga kalaban nila, yung mga vlogger na batikos ng batikos sa kanila, ipakulong lahat, tas ibitay pati warit, ganyan. O kaya baka yung pera ng Pilipinas, baka lalo pa nilang lunukin para para mas marami, mas yumaman sila, ganun. Hindi natin alam. partisan maneuver. Hinihingi daw sila ng substance o laman at itong ang kasong ito, pansin nila, wala raw nito. Jiggy. At Marian, anong Walang substance. So even the congressmen are saying wala daw laman ito. So tama yung sinasabi ni Iris 15 pages? Totoo? Tangina kung 15 pages talaga yun. Wala nang mangyayari dyan. Putsang ina, magaling talaga tong administrasyon na ito sa pang-uulol. Gagawa na lang kayo ng kasinungalingan pa. Gagawa na lang kayo ng mali pa. Gagawa na lang kayo ng katarantaduhan, mabibisto pa. Anak ng tinapay talaga. sagot dito ng complainant na si Attorney De Jesus dito sa reaksyon nila Congressman Irise? Jiggy, para nga kay Attorney De Jesus ay nag-iingay lang itong si Congressman Irise pero hindi raw siya nababahala sa mga sinasabi nito. Mariin din niyang itinanggi na inihain nga niya itong reklamo para i-trigger yung 1-year bar rule. Narito ang kanyang pahayag. I specifically, expressly, categorically, and absolutely deny. Ulul! Tangin ng English ka pa. Hindi porkit nag-English ka, tama ka. Oo, mas mabuti na yung mag-Tagalog ka para makita namin kung nagsasabi ka talaga English, sa tingin mo tama ka na pag nag-English ka? Ano ka pa, sikat? That this is motivated just for the purpose of triggering a ban. But these are valid, legitimate grounds that have been, Kinang inan to, pa islang pa, Pilipino ka, hoy. Hindi ka mukhang kano. Tangina, tinan mo yung mukha mo.
Mukha kang Pilipinong kuripot. Putang nag-i-English ka pa? Nakatira ka ba sa Amerika? Congressman ka ba sa Amerika? Tangina ka, kano yarn? Ha, Amerikano ka? Tangina, tinan mo nga yung buhok mo, itim. Hindi ka naman blondie, hindi ka naman mukhang Barbie. Tangina ka pa, islang ka pang kupal ka? Tulfo ka ba? Ina ka. Si Erwin Tulfo ka ba, na Amerikano? Na nagsilbi pa sa militar? Sa Amerika? Oo, kaya ang kanyang pangalan, Eric Silvestre. Tangina, tingnan mo yung pangalan mo. Andres yan. Oo, Andres siguro yan. Andre De Jesus. Pukin ng ina, hindi ka Amerikano. Hindi ang apelyido mo, hindi Cooper, Cobain, hindi Hilton ang apelyido mo, punyeta ka. Ang ina pa English pa islang ka, pasikat ka. Kala mo naman sisikat ka. Parang tadon to. Have been raised on so many occasions, not just by mainstream politicians, but also by the people at large. But nothing has been done about these particular issues. Ang ina pasikat, no? Alam niya, this is my time to shine. So, puta sana katulad ka ni Diskaya. Nag-British accent ka sana. Para putang ina, parehas kayong abnoy. Hindi ba? Sana, chinanil mo yung Harry Potter mo. Scrotum malignum. O yung mga ganung mga Harry Potter Putang ina niyan, islang. Ulul. Lukoy mo lelang mo. Tangina, sa mo pa lang sa yung identity mo pa lang, putang ina, pinipeke mo na Pilipino ka, ang pangalan mo, Andre. Tapos, babanat ka pa ng mga, ng mga paislang-islang na English, gumaganong-ganong pa yung leeg mo para, lumabas yung accent mo. Ang inan to, loko-loko. Ang tawag dyan, abno. Ang ina talaga tayo mga Pilipino, wala talaga tayong pagkakakilanlan na sarili. Proud na proud tayo sa ganyan. Tuwan-tuwa kayo sa ganyan. Putsang ina niyan. Kailangan, sabi nga ni Jose Rizal, ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika, mas mabaho pa sa bakla. Oo, mas kadiri pa sa tsumutsupang bakla. Putang ina, tapos ito, nag-i-English na ganyan. Putang ina yan. Party list representative. Anong klaseng... Tama ba? Party list representative ba to? Hindi ko alam hindi ko kasi kilala to Pero kung party list, so nagre-represent ng marginalized sector, islang? Kinang ina niyan. Alam mo, may tama At may update din ba sa hiwalay na impeachment ng Makabayan Bloc? Yes, Jiggy, kinumpirma nga ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na maghahain sila ng impeachment complaint laban kay PBBM ngayong linggo sa panayam nga ng programa ng third ang grounds for impeachment nito ni Tino, yung binomba yung Mindoro. Pusta tayo. Yun ang laman yan. Putang ina yan. Puros mga kalokohan at DJ Chacha, sinabi ni Tino na nakasentro yung basihan ng reklamo sa betrayal of public trust kaugnay. Betrayal of public trust. Actually, ang binitray ni Bongbong yung tiwala ng mga makabayan. Bakit? Akala nila kaibigan nila si Bongbong, pero putang ina, binomba yung Mindoran. Doon yung mga tropa pits nila. Kaya binitray yung kanilang trust. Ang inang buhay ito. Ng flood control scam. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Ayan, ano pang sasabihin? Meron pa si Inday Sara, meron din siyang statement tungkol diyan. Ito. Pakinggan natin yung statement ni Inday Sara, care of Alvin and Theorism. Ay, tangina, ba't magkagalit na kayo? Di ba mag-love team kayo? Ano nangyari sa inyo, ha? Sige, play natin to. Na lang, ganito nilarawan ni Vice President Sara Duterte ang sinampang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Davao Studio, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, bakit ito nasabi ng Vice Presidente?
Jiggy, duda si Vice President Sara Duterte sa inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inihalintulad pa ito ng bise sa isang bakuna. Paniniwala niya, ginawa lang ito para proteksyonan ang Pangulo. Sinabi ito ng bise sa kanyang muling pagbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa Netherlands. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Murag bakuna ang tawag nila. Mabakunahan ka para kuan ka. Protected ka for 1 year. Dyan saklap nun. May bagong term na. Ang impeachment ni Bongbong Marcos ay parang bakuna sa tulo. O, bakuna sa tulo. Bakuna sa tetano. Tigdas. Tama, bakuna sa tigdas. So, pag binakunahan ka, ano ba yung bakuna na na pang 1 taon lang? Yung yung pneumonia? Flu vaccine. Oo, yung flu vaccine, taon-taon yan eh. So, tuturuan ka ng flu vaccine para pag tinamaan ka ng flu, hindi masyadong malala. Kaya flu vaccine. So, yun ang tawag. Para daw siyang vaccine na you're free of that virus for 1 full year. Galing talaga ni Inday, talino ha. Puta, hindi naisip to ng mga bobong bobong mga makabayan ha. Jiggy, kahapon nga ay tinawag na lutong bakaw ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang impeachment complaint laban kay PBBM. Gagamitin lang umano ito para magkaroon ng 1-year bar sa paghahain ng bagong complaint laban sa Pangulo. Sa ilalim ng saligang batas, bawal ang higit isang impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Samantala, Jiggy, tinawanan lang at tinawag na drama ni Senator Amy Marcos itong inihaing impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus laban sa kanyang kapatid. Narito ang pahayag ng senadora. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Kilala naman natin si Galing na sa kapatid yan ha. Huling-huli talaga ni Amy Marcos yung katarantaduhan ng kapatid niya, no? Di kasi kayo naniniwala eh. Ito si Amy kasi eh. sino nag-file at anong background. At Bril, ano naman ang pahayag ni VP Sara kaugnay dun sa napipintong impeachment niya na sasampa ng mga kalaban niya sa susunod na buwan? Jiggy, inaasahan na raw ng bise na maharap siya sa panibagong impeachment complaint kapag tapos na ang 1-year bar sa February 6. Pero paniniwala niya, gagamitin lang ito ng ilang kongresista para sa sarili nilang interes. Narito ang pahayag ng Vice Presidente. As expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising, no, ng mga members of the House of Representatives yung pagpirma nila sa impeachment. It's all about the money dyan. Putangina, umanda talaga kayo. Kapag presidente na si Inday, putangina nyo, magugutom kayo lahat. Sa 2028, walang magnanakaw na congressman at saka senador ang dapat tumakbo. Pahinga muna kayo, mga 6 na taon. Balik kayo ulit pagka hindi na Duterte nakaupo. Magugutom kayo, pusta. Magugutom kayo. Kaya sa 2028, magnakaw na kayo ngayon. 25, 20, 26, 27. Sa 2028, wag na kayong tumakbo ha. Putang ina nyo. Magugutom kayo, promise. Puta, patay kayo kay Inday Sara, maniwala kayo. Kaya hindi nyo mapapabagsak yan. Dahil kahit lahat na ng ginawa ninyo, mantakin mo yung buong 4 na taon ng gobyerno, nakadedicate, ang laki ng perang tinapon nila sa mga vlogger para sirain si Inday, pero buhay pa rin. Di ba? So pag nanalo yan sa 2028, putangin na nyo, humanda kayo talaga. Lahat ng mga magnanakaw, mag-day off muna kayo. Balik na lang kayo kapag magnanakaw na ulit yung nasa gobyerno. Pag naupo si Sandro Marcos o kaya si Romualdez, ayan, balik kayo ulit para buhay na naman ang mga hasang nyo. Yan muna ang latest. Ayan.
O, ano pa yung mga balita tungkol diyan? I-play natin naman yung sinabi ni Inday Sara. Yung sinabi ni Claire Castro. Naku, galit na naman si Claire Castro. Inaway na naman yung mga Duterte. Oo, nang-akusa na naman ang putragis. Nang fake news na naman. Sige, Claire, banat. Kanyang na-scripted o palabas lang ang pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricela, ano reaksyon ng palasyo sa mga nagdududa sa impeachment complaint na ito? Si Maricel Halili mukhang jigsaw puzzle, oh. Puzzle yarn. Ilan tong mga to, parang mga luka-luka na eh. Oo, Jiggy, alam natin na iba't iba yung mga naging reaksyon dito sa pagsasampa ng unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Simulan natin doon sa sinabi ng presidential sister na si Senadora Amy Marcos kung saan drama series lamang daw ito natatagal ng 1 taon. Alam mo, naglabas ng pahayag si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tungkol dyan ngayong hapon at ang sabi niya, ayaw niya magbigay ng komento sa isang pahayag na walang basihan, hula lamang at galing sa isang taong malinaw naman na merong kinikilingan. Matatandaan natin na kahapon, nagbigay din ng pahayag itong si Congressman Pulong Duterte kung saan sinabi niya na mukhang scripted distraction lamang itong impeachment case na ito laban sa Pangulo. Ang sabi dyan ni Jose Castro, hindi eksperto ang Pangulo at ang administrasyon pagdating sa paggawa ng mga intriga. Pero malinaw na hindi raw totoo yung pag-question nila doon sa relasyon ng abogadong nag-file ng impeachment at kay First Lady Liza Araneta Marcos. Matatandaan kasi natin na lumabas din yung issue na ginawang representative ni First Lady etong si abogado na nag-file ng impeachment complaint doon naman sa disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Ang sabi ni Jose Castro, wala yang katotohanan. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Jose Castro. Gusto natin ipabatid na ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung yun po ang kanilang nailagay na grounds for the impeachment ng ating Pangulo, malamang ay wala silang makitang ibang dahilan para ma-impeach ang Pangulo. At Maricel, dati nang sinabi ng palasyo na hindi makikialam ito sa proseso ng impeachment. Pero si Congressman Sandro Marcos ay nasa Kongreso. So, papaano ang magiging setup niyan? Tama ka. Hindi makikialam. Ulul. Ito si Charis. Nandyan, anak. Yung pinsan, nandyan. Yung hipag, nandyan. Mga kamag-anak, nandyan. Oh, ito pa ang nakakatawa. Oh, yung Speaker of the House kanila. Yung sa Committee on Justice diyan kanila. Tangina, di makikialam. Kanina, muling iginiit ng Malacanang na hindi sila magi-intervene dito sa impeachment process. Malinaw din naman daw yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kay House Majority Leader Sandro Marcos na gawin niya lamang yung kanyang mandato. Bilang bahagi o bilang miyembro ng House of Representatives, it doesn't matter kahit daw ang impeachment case ay sinampa laban sa sarili niyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong hapon, nagsalita ring muli si Jose Castro at sinabi niya na mismo ang Pangulo ang nagparating sa kanya na hindi siya nababahala dito sa impeachment case na isinampa sa kanya. Ang tingin daw kasi ng... Talaga siya mababahala. Tanginan yan. Paano ka mababahala? Lahat na nasa Kongreso kakampi mo. Mababahala ka ba? Putya ka na, dami nga namatay noong nakaraang bagyo sa pagbabaha. Putya, wala ngang kakurap-kurap yan Patawa-tawa, pakanta-kanta nga lang yan, pa-party-party nga lang yan. Nung Pasko namigay pa ng mga regalo yan. Demonyo yan, wala talagang konsensya yan. Ano ba, sabi ko nga sa inyo, di ba? May sinabi siya na pag binuksan nyo ang puso ko, nandiyan kayo, ulol. Maghapon maghahanap yung doktor, wala kang puso. Wala kang puso, tsaka wala kang konsensya. Hindi talaga makukonsensya yan. Pangulo, wala namang sapat na basihan itong mga inilatag na grounds para mapatalsik siya sa pwesto. Basta dire-diretso lamang daw ang kanyang pagtatrabaho. Jiggy? Yung pag-aresto kay Bong Revilla, anong reaksyon ng Malacanang? Galing din daw mismo, Jiggy, kay Pangulo. Ayan. Oh, ito pa.
Oh, yung kahapon na yung kahapon na nangyaring mga hearing diyan sa Blue Ribbon Committee, na sinasabi ko nga na parang bulagaan session, na parang walang kakwenta-kwenta, paikot-ikot, wala pa ring ilang oras na hearing, wala pa ring impormasyon at wala pa ring nakasuhan, makukulong. Yung mga mastermind, wala pa rin. Utangin na sa mga mga butete, yung mga isdang maliliit, doon pa rin umikot yung investigasyon. Diyos ko po. Ayan na nga, nagsalita na si Marcoleta at saka itong si Amy Marcos, sinabutahi pa nga daw yata itong presko nila eh. Pakinggan natin kung ano ang kanilang masasabi dyan sa hearing. Reaction dun sa final na impeachment complaint versus PBBM po. Tatanong ninyo ako, isa na naman drama series na mukhang tatagal ng isang taon. Ay, kilala naman natin sino nag-file at anong background. Kaya, yun nga, baka drama series lang to para sa isang taon. Tagal. May understanding na hindi nyo sabihin, para siya naging bakuna. O ikaw nagsabi. Tama ba yung Wala, talagang pinapahamak ang media ng bonggang-bongga. Yan naman. Tama ba yung tindi ko? Yun na lang. To that effect, oo, siguro. But do you think it will succeed? Yung mga grounds na given dun sa... Hindi ko nabasang maigi kasi natatawa ako sa itsura. Bakit ma'am? Ba't nakakatawa? Wala, masyadong obvious na drama series. Marami tayong napanood na pelikulang ganun eh. Yung isa pong grounds doon, yung ginapit po yung drug use. Bumenta na yun sa takilya. Po. Yung isang grounds po kasi doon sa anim na nilis sa complaint, yung supposed drug use po ni President. Doon po sa grounds na yun, do you think dapat po ma-impeach po yung kapatid niyo matanggal sa president? Hindi ko po alam. Hindi ko nabasang maigi. Ano pala ito? Kay Bongbong pa rin pala to eh. Ito pala, yung Senate Minority Block. Ayan nga, naglabas ng report patungkol dyan sa, sa hearing sa Senado. Flood control report ang Minority Block sa Senado sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta. Pero agad yang tinabla ni Senate President Tito Soto. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Las Bañas. Mean, ano ang laman ng report, ng Minority Report at saan ito pinagbasehan? Jiggy, 576 pages nga itong minority report o yung report na nilabas ng Senate Minority Block kaugnay pa rin sa mga investigasyong ginawa ng Senate Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects. Ano ba ang laman yan? Laman yan, kabilang sa laman yan, yung mga personalidad, private citizens man yan, mga government officials, politiko na nadidiin sa flood control scandal. Pinagbasehan yan, Jiggy, unang 3 hearings ng Blue Ribbon kung saan ang chairman ay si Senator Rodante Marcoleta. And then yung next 3 hearings kung saan ang chairman na si Senator Ping Lacson. Kabilang sa mga nabanggit na nadidiin sa mga nangyaring flood control hearings nga sa Senado ay si dating House Speaker Martin Romualdez. Una, dahil iniugnay siya ng mag-asawang kontratista na sila Sara at Curly Descaya. Ayon daw kasi sa kanilang transaksyon sa ilang mga kongresista na ituturo si Romualdez na umano ay kabilang sa mga nangikback doon sa mga flood control projects niyan. Itinuro din siya ng isa pang witness na si Orly Goteza na di umano ay nag-deliver ng male-maletang pera sa kanyang bahay. At nakasaad din sa report, Jiggy, na bilang dating speaker ng Kamara, hindi basta-bastang pwedeng maabsuelto si Romualdez sa mga pangyayari. Either complicit siya o may kinalaman siya sa pangungurakot ng ilang kongresista o negligent siya o pabaya. At sa parehas na kaso, siya ay may pananagutan o may liability. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan natin, Jiggy. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa nyo dun sa kanilang mga testimonies, individual. Talagang, for example, Goteza, tinuro si Saldico
and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Jiggy, discuss pa natin konti yung laman ng report ng Minority Block dahil sa loob niya nabanggit din ng ilan pang politiko na di umano posibleng nag-request o nakatanggap ng kickback mula sa flood control projects. Una, si dating Congressman Zaldico, hindi raw maibabaliwala yung laki ng kanyang partisipasyon bilang chairman ng dating House Committee on Appropriations. Nabanggit din ang pangalan ni dating Senador Bong Revilla na ngayon ay nakakulong na at ayon sa affidavit ni dating DPWH Yusek Bernardo ay nakatiran niya ng halagang 125 million pesos na kickback. Kung siya talagang 125, yung 125 ba? Yung kay Inday, 125 din Pucha yan May pattern Hindi ba? 125 yung kay Inday. Sabi ko, ang daming nabanggit na pangalan dyan, tapos ang nakakulong si Bong Revilla lang. Tanginin yan. Style nyo bulok. Tama rin ang pangalan ni Senator Joel Villanueva na kung naaalala natin sa pagdinig, sinabi naman ni dating DPWH official Alcantara na nakatiran din daw o nabigyan din daw ng kickback umano. Jiggy. At may anong sabi ng minority centers dahil yun nga may ilang mga nadadawit din mula minorya dito sa flood control scam. Anong kanila reaksyon dito? Tama ka, Jiggy. Kasama din doon sa report na inilabas ng Minority Block yung pangalan nila Senators Jinggoy Estrada at Senator Chis Escudero na tama ka, parehas na member yan ng Minority Block. Pero may caveat dyan Ang sinasabi dyan ng Minority Block, yung akusasyon o yung pagkakalink kay Senator Jesus Escudero at dating Senador Nancy Binay ay pwede raw ituring na hearsay dahil walang matibay na ebidensyang naipresenta doon sa hearing na talagang may link sila sa paingikbak sa flood control projects. Habang yung kay Senator Jinggoy Estrada din daw, walang matibay na ebidensya at maituturing daw na unsubstantiated yung pagkakalink sa kanya sa flood control scandal. Jiggy. Sa report na ito, anong kanilang rekomendasyon? Kung may sapat na basihan daw at mapatunayan na talagang may kinalaman itong mga politikong ito sa pangingikbak o sa pangungurakot dito sa mga flood control projects na ito, wala naman silang nilagay na specific na kaso for specific politiko or specific official. Pero naglagay sila ng list ng mga posibleng ikaso gaya na lang ng plunder, malversation at direct bribery. Pero nung tinanong sila Senator Rodante Marcoleta at Senator Amy Marcos, sino ba yung pinakamataas na opisyal na pwedeng kasuhan dyan? Narito ang tugon ni Senator Marcoleta. Merong question mark nga sa makikita nyo rito yung mga kung Jiggy? Sa panig ni Senator Soto ay tinabla agad niya itong report na ito ng minority. Bakit niya ginawa yun? Tama ka, medyo parang uminit ang ulo ni Senate President Tito Soto dyan. Una, wala siyang nabasa na sinasabing minority report. Pangalawa, sabi niya mali yung term na minority report. Sabi niya walang mag-e-exist na minority report hanggat hindi nakakapaglabas ng main report yung main committee ng Blue Ribbon. Kasi yung nangyari dito, Jiggy, naunang naglabas ng report yung minorya kesa doon sa mismong Blue Ribbon na report ni Senator Ping Lacson. At ang sinasabi rin, technicality, sabi ni Senate President Soto, hindi dapat sa opisina niya isinusumite yung mga ganyang report kung hindi sa bills and indexes. So bakit, sabi niya, ang tagal nyo ng senador, bakit hindi nyo pa alam ito? Higit sa lahat, ang sabi ni Senate President Soto ay walang bisa yung report na yan at piece of paper. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Wala. Pang-media. Kasi pinuli, even a majority report, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. Di ba? Siyempre ayaw nila yan. Ayaw ni Tito Soto niyan. Kasi nga, ang sinisisi dyan, si Romualdez. Yan lang yan. Anak ng tinapay. Sabi ko nga sa inyo, ito si Itbulaga. Walang, tumanda na sa Senado. Putya, ginawa pang aso. Kung kailan ang tanda-tanda mo na. Kung kailan, kumbaga takip silim na ng iyong karir sa politika. Nagpaka-aso ka pa. Ayop naman talaga, di ba?